Kani mga bay, sus amping gyud karong nagsigi ang ulan-ulan diha sa Mindanao sa nahitabong landslide sa Davao City gahapon na ay 30 anyos nga namatay. Unya, naapagiduha ka senior citizens nga na missing human sa trahedya. Para sa kumpletong detalye ana mobalita si Bril Montalvo sa News 5 Mindanao. Nagadagan pa? Gadagan pa? Usa ang kumpirmadong patay human matabunan sa trash lida sa sanitary landfill sa Davao City pasado alauna kagahapon sa hapon. Duha sab ang gidala sa ospital, samtang duha sab ka babaeng senior citizen ang namising. Giila ang namatay nga si Crisem Istandarte, 30 anyos. Sumala sa mga residente sa lugar, nagkalot matod pa sila sa landfill para na ay maagian sa tubig baha tungod sa sagunson nga pag-ulan sa syudad dala sa easterly sug ITCZ. Kini ang ilang gidudahan nga hinungdan sa pagdahili sa mga basura sa lugar. Pero una pa niini nahitabo, nabantayan na sa mga residente anang udto nga murag nilihok ang bahin sa sanitary landfill. Pero wala lang nila kini panumbalinga. Adunay mga balaysab sa ubos sa sanitary landfill ang natabunan sa murag bukid nga basura. Ang residente nga si Lilibeth, kaguol ang ihang gibati human malaki pang iyang 77 anyos nga inahan nga si Luisa Istandarte sa mga namising. Mapakita na yung taon, ma. Nagpaabot ko sa imo, ma. Mapakita yung taon, ma. Gahapon bago nagsigigkuhan, ma. Wako'y tarong tulog gabi, ma. Imong mga apo nagsige nagpangita sa imo, ha. Sa datos sa barangay New Carmen, moabot sobra 3 ka gatos ka individual o sobra 1 ka gatos ka pamilya ang apektado sa pagdahili sa basura. Naa sila karon gapasilong sa evacuation center sa barangay. Dugay na daw sila ginapahawa sa lugar kay gikonsidera na kini sa lokal nga gobyerno nga danger zone na. Pero ang uban kanila gusto gihapon mobalik kay tungod diri ang ilahang panginabuhian sa lugar. Malik jud mi dito sa among gipuy-an kay wa man pa may makitaan ani nga kuan kaning lugar nga among kakuanan o kabalhinan. Miskin delikado agwanta nang mi ani. Kay pobre man ta. Mantay yuta kapuy-an na natong area ning kapuy-an na mo ani. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5 Mindanao. Kini mga bay, gisaway sa ubang senador ang giingon ni Senadora Pia Cayetano nga gibaliwala ra nila ang nahitabong komosyon sa Senado ni adtong May 13. Pero mauni ang ingon ni Senator Ping Lacson, mga bay. Unsaon daw pagpangumusta kung nakita nila nga murag okay lang sila kay nangaon, nagkape og nag-Facebook live pa human sa nahitabong komosyon. Gipasanginlan pagani daw silang mga minority bloc nga nakahibawng dunay mahitabong komosyon sa Senado. Ug aron mapakita ni mga bay, nagpagawas og proof ang ubang minority senators para i-deny ang mga gipanulti ni Cayetano, batok nila. Sa ilang group chat, niingon ang usa ka majority senator nga okay ra sila didto. Ni-reply sad ang 4 ka minority senators ngadto sa mga miyembro sa majority. Nangumusta sad si Senator Erwin Tulfo sa mga taga-mayorya pero basin daw og wala na basa ni Cayetano. Unya mga bay, sa programang Sa Totoo Lang sa One News, gitubag ni Senator Risa Ontiveros ang pangutana kung okay na ba sila ni Cayetano. Ang ingon ni Ontiveros mga bay, okay na daw sila katong nagtapad na sila sa usa ka caucus para sa preparatory actions sa impeachment trial. After we adjourned, nagkaroon kami ng caucus para simulang paghandaan yung preparatory actions para sa impeachment trial. And nagkataong magkakatabi-tabi kaming lahat ulit. And okay naman. Kini mga bay, gikumpirmar ni Department of Justice o DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga naanay Interpol Red Notice application batok kang Senator Bato de la Rosa. Para sa DOJ, usa na kapugante si De La Rosa. Gimandoan na nila ang mga law enforcement agency nga iserve ang arrest warrant sa International Criminal Court o ICC batok sa senador. Human ni sa pagbasura sa Supreme Court sa iyang Temporary Restraining Order o TRO. Ang ingon ni Justice Secretary Frederick Vida, valid kuno ang ICC warrant. Maong enforceable na ni ug pwede nang iserve kang De La Rosa. Wala na gidetalye ni Vida kung isurrender ba dayon siya sa ICC si De La Rosa kung madakpa na siya. Kay usa daw ni ka-operational matter nga dili pwedeng ipublikar. Dugang pa ni Vida, dili na kinahanglang huwaton ang final ruling sa Korte Suprema sa main petition ni De La Rosa tungod kay wala may direktiba nga dili pwedeng dakpon ang senador.
Unya mga bay na ay warning ang DOJ sa mga tawo nga nitabang kang De La Rosa aron makaiskapo. Hangtod karon wala pa impormasyon kung asa si De La Rosa. Pero naa na kunoy lead ang National Bureau of Investigation o NBI sa iyang lokasyon. Sa mga bay nato diha sa Cebu, andam-andam na pud diha kay wala na say kuryente ang ubang mga lugar sa Cebu Province. Gianunsyo man gud ang yellow alert grid status sa tibuok Visayas region. Kumustahon nato ang sitwasyon sa ubang lugar sa Cebu, kauban si One News correspondent Dale Israel. Dale, bay, kumusta man diha ang mga lugar nga gi-yellow alert ron? Maayong hapon, Chiki. Padayon gihapon ang padeklara og yellow alert sa Visayas Grid. Maong nakasinati og kalit nga mga brownout ang ubang bahin sa Cebu City tungod sa ubos nga reserba sa kuryente. Sa Barangay Kamputhaw, dinhi sa sentral nga bahin sa Cebu City, duha kay gayon nakasinati og 30 minutos nga brownout ang pipila ka lugar, usa sa buntag ug usa sa hapon. Sumala sa mga opisyal, padayon gihapon nga wala nag-operate ang ubang dagkong coal power plants sa Cebu. Apil na ang TVI-1, TVI-2 ug PEDC-3 nga dagkong hinungdan sa kakulang sa supply sa kuryente sa Visayas Grid. Samtang gi-announce sa Visayan Electric Company o VECO ang mga power interruptions karong adlaw tungod sa maintenance works. Apil sa naapektuhan ang pipila ka bahin sa Naga City nga nakasinati og 8 ka oras nga brownout hangtod karon. Nakasinati usab og 7 ka oras nga power interruption ang Pulang Bato sa Cebu City. Ugma, Biyernes gilauman usab nga brownout sa South Road Properties ug uban bahin sa Pardo sugod alas 8 sa buntag tungod gihapon sa mga maintenance activities. Maapektuhan usab ang ubang bahin sa Barangay Upaw sa Mandawi City ugma. Sumala sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naka-yellow alert ang Visayas Grid gikan alas 4 hangtod alas 9 sa gabi karong adlaw. Gipasabot sa NGCP nga yellow alert gideklara kung dili igo ang operating margin o matubag ang ikinahanglang reserba sa transmission grid. Gipahinumduman usab ang mga consumer nga magmatngon o magdaginot sa paggamit sa kuryente sa tang padayon ng kakulang sa supply sa rehiyon. Balik kanimo, Chiki. Daghan kayong salamat ni Mobay ha. Mao to si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Makaguol kayo ning sunod natong balita mga bay. Patay na og nagsugod na og kadugta o decompose ang mga lawas sa duha ka bata sa sulod sa usa ka abandonadong sakyanan sa Naga City, Cebu. Posible baka nga na ay foul play ana? Para sa kumpletong mga detalye mo balita si Ian Melesio sa The Freeman Banat News. Nagkagubot ang mga residente sa Barangay Tuyan, Naga City, Cebu kagahapon sa hapon. Tinitungod sa nangalisbong baho gikan sa giabandonar nga sakyanan sa usa ka bakanting lote. Pag-abli sa sakyanan, nakitang sa sulod ang duha ka nagsugod na og kadugta nga mga patayng lawas sa duha ka mga bata. Pila lang ka metros ang gilayon gikan sa mga balay sa mga biktima. Daling niresponde ang mga sakop sa Soko sa lugar. Matod pa sa PNP Naga City, wala sila nakitang foul play sa nahitabo. Posible daw nga nagduwa ang mga bata sa lugar ug natrap sa sud sa auto hangtod nga nahutdan og hangin. Possibly ato ni sulod sila dinalak nila nalak ang sakyanan. Sir, nay tagiya sir, pero guba na siya. Okay, ang tagiya sa patay na ang tagiya. Abandon na siya for years siguro na yan. Domingo sa alas 2 sa hapon, makita sa CCTV ang paglabay sa duha ka bata padung sa sud sa maong bakanting lote. Mao na to ang katapusang nakitang buhi ang duha sa lugar. Nagpaskin pa ang mga ginikanan sa mga bata sa ilang mga pictures o gi-post sa social media sa ilang barangay. Tulo ka adlaw sukad sa ilang pagkawala, nakitaan sila ng duha pero patay na. Gila ang duha nga sila si Raymart Kunag, Jexian Abiliar, Polo 7 anyos. Tungod kay nadugta naman ang ilang mga lawas, gipalubong kini dayon. Moto amo gipangita, abot may ubos. Ang kanang sakyanan dira amo panagyagian. Wa may nag-expect na nade sila sa sulod. Kay di man makita. Sakit pa jud kayo, kalit-kalit man. Gusto unta sa mga ginikanan sa mga bata nga ipa-autopsy ang lawas sa ilang mga anak para may bawa na kung unsay gyoy ilang gikamatyan. Kuha matagaan mi closure ba unsa ginatabo nila ba? Kay wag yung may kasabot sa mong gibati lagi diri lagi. Tinuod ba yung nga kuan, nanood ba sila o gipugos ba sila sud kay sus. Wa ko sabot sa mong gibati. Pagtan-aw pala nako sa kung ano paggawa sa sakyanan. Natong na ang sura, ang kahimtang, kada gabi kada abot na mo. Sige pa og handong, nagkaon ba to silang tarong. Yan, nato lang kahimtang dito sa sud, wala ito kaon, way tubig-tubig. Gikataktang og katon og balik ang lawas sa duha sa mosunod nga mga adlaw. Para sa One Balita Bay, Ian Melesio sa The Freeman Banat News.
Diri na punta sa update bahin sa impeachment mga bay. Posible nga sugdan ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa July 6. Mao'y ingon ni Senator Erwin Tulfo. Before sa State of the Nation address o SONA, posibleng buhaton ang impeachment trial Lunes hangtod Miyerkules alas 2 sa hapon. Unya ang Huwebes gireserba para sa mga motion. Igahuman sa SONA, posibleng mausab na ang schedule. Ang Lunes para sa mga sesyon. Martes ug Miyerkules sa buntag ang para sa legislative work. Unya Martes hangtod Huwebes alas 3 sa hapon buhaton ang impeachment trial. Nag-utubang sa upat ka articles of impeachment si VP Sara bahin sa mga alegasyon sa dili saktong paggamit o misuse sa confidential funds, unexplained wealth, bribery ug hulga sa kinabuhi o death threat sa mga opisyal sa gobyerno. Managad tas mga nananaw nato, advance happy 35th birthday sa igsuon ni Carlo Constantino nga si Michelle Constantino, Rosalyn Tuayon Vilos Lagua gikan sa Ormoc City ug sa relatives niya sa Dumaguete City. Hello kang Nancy Sabado, Blanca Remonde, taga Bidsayap Cotabato. Hi Andrea Espacio Rodriguez from Malvar, Batangas. John Marquides, Jala ug lola niyang si Lola Ale. Hello sad kang Dr. Sharon ug Tony Lacson ug tanan mga gatan-aw nato nga OFWs diri karong hapon. Magkuyog na sa taugma para sa usa na pod kapaspas nga pagbalita. Ako si Chicky Rahel ug para ni Mobay. Kami ang inyong kapatid sa Public Service 1PH. Teleservisyo para sa Pilipino.